Bilang mga Pilipino, may karapatan tayong bumoto. Isang boto na tila simpleng marka lang sa balota, pero sa totoo lang, isa itong kapangyarihan, isang tinig at isang paninindigan. Pero naisip mo na ba kung paano natin ito nakuha? Kailan ba nagsimula ang ganitong sistema? Bakit may presidente? Bakit may gobyerno? At bakit mahalaga ang boto natin? Mula sa mga lihim ng pagpupulong ng katipunan hanggang sa unang halalan sa ilalim ng mga Kastila at Amerikano, bawat yugto ay may ambag sa kung bakit may halalan tayo ngayon. Ang karapatan nating bumoto ay hindi basta ibinigay. Ito ay pinaglaban, pinanday ng kasaysayan, at sinabayan ng dugo at pawis ng mga ninuno natin. Kaya balikan natin kung paano nga ba nagsimula ang pagkakaroon ng gobyerno at presidente sa Pilipinas. At bakit nga ba napakalaga ng isang boto lalo na sa panahon ngayon? Noong panahon ng mga dato at barangay, walang iisang pamahalaan. Lokal ang pamumuno. Pero nagbago ang lahat nang dumating ang mga Kastila. Mahigit 300 taon tayong pinamunuan ng mga dayuhan. Walang halalan, walang boses ang mga Pilipino. Hanggang sa sumiklab ang revolusyon noong 1896. Ang katipunan ay hindi lang laban sa dayuhan. Ito rin ay panawagan sa sariling pamahalaan, pamumuno ng Pilipino para sa Pilipino. Sa Tajeros Convention, naganap ang kauna-unahang halalan para sa liderato ng revolusyon. Si Emilio Aguinaldo ang nanalo bilang presidente, at si Andres Bonifacio naman ay natalo, at kalaunay pinatawan ng parusa. Masakit? Oo, pero ito ang kauna-unahang hakbang ng mga Pilipino sa pagkakaroon ng sariling pamahalaan na may eleksyon. Noong Hunyo 12, 1898, idineklara ni Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa Espanya. Ngunit ang tunay na pagsasarili ay hindi lang nasusukat sa watawat o pambansang awit. Kailangan din nito ng sariling pamahalaan. Kaya noong Setyembre 15, 1898, binuo ang Malolos Congress sa Bulacan, kung saan isinulat ang konstitusyon ng Malolos, ang kauna-unahang republikanong saligang batas sa buong Asya. Sa dokumentong ito, kinilala ang mga pangunahing karapatan ng mamamayan, tulad ng kalayaan sa pamamahayag, reliyon, at higit sa lahat, karapatang pumili ng sariling lider. Bagamat hindi pa lubos na naipapatupad ang modernong eleksyon sa panahong iyon, mahalaga ang naging mensahe ng konstitusyon. Ang tunay na pamahalaan ay umiiral hindi dahil sa kapritso ng makapangyarihan, kundi dahil sa pahintulot ng taong bayan. Ang kapangyarihang mamuno ay dapat manggaling sa boto, hindi sa baril o pamana ng apelyido. At ang Pangulo dapat ay kinakatawan ang boses ng bayan, hindi basta uupo dahil sa lakas, yaman o dayuhang suporta. Bagamat sinundan pa ito ng panibagong kolonyalismo mula sa mga Amerikano, ang binhing inani sa Malolos ang naging ugat ng modernong demokrasya natin ngayon. Pagdating ng mga Amerikano, muling isinailalim ang Pilipinas sa banyagang pamumuno. Ngunit sa halip na tuluyang mawalan ng pag-asa, ginamit ito ng mga Pilipino para matuto ng demokratikong sistema. Noong 1907, binuksan ang Philippine Assembly.
ang unang pagkakataon na pinayagan ang mga Pilipinong bumoto para sa kanilang mga kinatawan sa gobyerno. At noong 1935, sa ilalim ng Commonwealth, idinaos ang kauna-unahang pambansang halalan para sa pagkapangulo. Dito nahalal si Manuel L. Quezon bilang unang presidente ng mga Pilipino sa pamamagitan ng boto. Kahit nasa ilalim pa rin ng dayuhan, unti-unting ibinalik sa kamay ng bayan ang kapangyarihang mamili ng lider. Isang hakbang tungo sa tunay na kalayaan at sa gobyernong tunay na para sa tao. Pagkatapos ng mahaba at madugong pakikipaglaban mula sa pananakop ng Kastila, Amerikano at Hapon, tuluyan nating natamo ang ganap na kalayaan noong Hulyo 4, 1946. Isang bagong yugto ang nagsimula, ang pagiging isang malayang republika. At sa ilalim ng sistemang ito, isinilang ang isa sa pinakamahalagang karapatang tinatamasa natin ngayon, ang pagboto. Ang Pilipinas ay isang demokratikong bansa. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng taong bayan. Hindi na ito ipinapasa sa pamamagitan ng dugo ng maharlika o inuutos ng kolonyal na gobyerno, kundi binubuo na ito ng simpleng papel at tinta na tinatawag na ang balota. Ang bawat boto ay simbolo ng ating kasarinlan. Isang paalala na tayo mismo ang may hawak ng direksyon ng bansa. Mula sa pag-upo ng presidente, senador, kongresista, gobernador, mayor, hanggang sa barangay captain, tayo ang pumipili. Hindi ito basta-basta. Bawat boto ay bunga ng sakripisyo ng mga nauna sa atin. Kaya, sa tuwing tayo'y bumoboto, para na rin nating tinutuloy ang laban ng mga revolusyonaryo. Hindi na may tabak, kundi may papel at prinsipyo. Bawat balota ay may kasaysayang inukit ng revolusyon, sakripisyo, at paninindigan. Kung hindi bumoto ang mga lider noon para sa bagong pamahalaan, baka wala tayong eleksyon ngayon. At kung hindi tumindig ang katipunan, baka wala tayong karapatang mamili. Kaya ngayong may pagkakataon tayong bumoto, gamitin natin ito sa tama. Hindi lang ito tungkol sa isang pangalan sa papel. Ito ay pagpapatuloy ng laban ng ating mga ninuno. Dito na nagtatapos ang ating pagtalakay sa kwento kung paano tayo nagkaroon ng pamahalaan at ng karapatang bumoto. Sa dami ng pinagdaanan ng bansa, sino sa tingin nyo ang pinaka nakaka-inspire na leader sa kasaysayan natin? I-share mo sa comments. At kung nag-enjoy ka, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin mo na rin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong makasaysayan at kakaiba. Ang boto natin ay hindi lang basta marka. Ito ay para sa ating kinabukasan.